Sa pambungad na eksena, ipinakilala tayo sa dalawang dalagitang nasa high school na sina Tomoko at Masami, na nasa bahay ni Tomoko para sa isang sleepover. Bago sila maghanda para matulog, nag-uusap ang magkaibigan tungkol sa isang videotape na nai-record ng isang lalaki sa Izu. Sinasabing ang tape na ito ay sumusumpa sa sinumang manunood dito na mamamatay sa loob ng 7 araw matapos makatanggap ng isang nakakakilabot na tawag sa telepono. Pagkatapos, inamin ni Tomoko na noong nakaraang linggo lamang, pinanood nila ng kanyang mga kaibigan ang isang kakaibang videotape at pagkatapos nito, nakatanggap sila ng isang nakakatakot na tawag. Narinig ito ni Masami at agad niyang napagtanto na maaaring nakatakdaring maranasan ni Tomoko ang parehong trahedya. Habang pinag-uusapan nila ang kanilang pangamba, bigla silang nakatanggap ng hindi inaasahang tawag sa telepono na nagpatindig ng kanilang balahibo. Dahan-dahan nilang sinagot ito at sa kanilang ginhawa. Ang tumawag ay ang ina ni Tomoko, na sinasabing mahuhuli siya ng uwi. Nakahinga ng maluwag si Masami at nagtungo sa banyo, habang si Tomoko naman ay pumunta sa kusina upang kumuha ng maiinom. Sa sandaling yon, nakita ni Tomoko na kusang bumukas ang telebisyon. Agad niya itong pinatay at bumalik sa kusina upang kunin ang kanyang inumin. Gayunpaman, bigla niyang naramdaman na may presensya sa likuran niya. Paglingon niya, siya ay inatake ng isang hindi nakikitang puwersa, na nauwi sa kanyang kamatayan. Sa susunod na eksena, ipinakilala ang tiyahin ni Tomoko, si Reiko Asakawa, isang mamamahayag na kasalukuyang nagsasagawa ng mga panayam sa mga dalagitang estudyante. Isa sa kanila ang nagkwento tungkol sa parehong sumpang video at ang kasunod nitong nakakakilabot na tawag sa telepono na nagbabala ng kamatayan sa loob ng 1 linggo. Dahil sa kuryosidad, tinanong ni Reiko kung may sino man ang namatay dahil sa sumpang ito. Sa sagot ng estudyante, isiniwalat niya na may isang babaeng high school student at ang kanyang kasintahan ang natagpuang patay sa loob ng kanilang nakaparadang kotse. Pagbalik sa opisina, sinuri ni Reiko ang isang artikulo sa pahayagan tungkol sa pagkamatay ng isang 19 na taong gulang na binata at ng kanyang 17 taong gulang na kasintahan sa loob ng kanilang sasakyan. Upang makakuha ng higit pang impormasyon tungkol sa kaso, hiniling niya sa kanyang kasamahan na si Okazaki na hanapin kung saang paaralan nag-aaral ang nasawing magkasintahan. Kinagabihan, natanggap ni Reiko ang malungkot na balita tungkol sa pagpanaw ng kanyang pamangkin. Kasama ang kanyang 7 taong gulang na anak na si Yoichi, dumalo siya sa burol. Habang abala si Reiko sa pakikipag-usap sa mga kamag-anak, umakyat si Yoichi sa silid ni Tomoko at lumibot. Nakatingin siya sa telebisyon nang pumasok ang kanyang ina at agad siyang dinala palayo. Pagkatapos, kinausap ni Reiko ang mga kaklase ni Tomoko. Mula sa kanila ay nalaman niyang si Tomoko at ang 3 pa niyang kaibigan na nanood ng sumpang videotape ay misteryosong namatay ng sabay-sabay sa parehong gabi, na may mga mukha nilang baluktot sa matinding takot. Nadiskubre rin niya na si Masami, ang kasama ni Tomoko noong gabing yun, ay nagkaroon ng matinding trauma at kasalukuyang nakakonfine sa ospital. Kinabukasan, pinuntahan ni Reiko ang bahay ni Tomoko at pumasok sa kanyang kwarto. Habang sinusuri ang paligid, nakakita siya ng resibo para sa isang photo album. Sa parehong sandali, pumasok ang ina ni Tomoko na may lungkot sa mukha at ibinahagi kung paano niya natagpuan ang anak na wala ng buhay sa sahig. Maya-maya, nakuha ni Reiko ang mga nabuong larawan mula sa photo lab at nalaman niyang si Tomoko at ang kanyang 3 kaibigan ay nagbakasyon sa Izu Pacific Land Resort. Habang tinitingnan ang mga litrato, napansin niya na may isang larawan kung saan malabo at baluktot ang mga mukha ng 4. Sa parehong araw, nagdesisyon si Reiko na pumunta sa Izu Pacific Land Resort at sinuri ang B4 cottage kung saan nanatili ang 4 na kaibigan. Ipinakita niya ang larawan sa receptionist at tinanong kung may napansin itong kakaiba. Habang sinusuri ng receptionist ang mga tala, napansin ni Reiko ang isang videotape na walang label. Dinala niya ito sa kanyang silid at pinanood sa telebisyon. Ang tape ay naglalaman ng maikling, nakakabahalang mga eksena na tila walang kaugnayan sa isa't isa, kasabay ng mga nakakagulat na tunog, at nagtatapos sa imahe ng isang balon. Pagkatapos ng palabas, nakakita si Reiko ng isang aparisyon ngunit nang lumingon siya, wala siyang nakita. Dahil dito, labis siyang natakot at papatakas na sana nang biglang tumunog ang telepono. Nang sinagot niya ito, narinig niya ang parehong nakakakilabot na tunog mula sa tape. Dahil sa pangambang may taning na ang kanyang buhay, agad siyang lumabas ng cottage dala ang tape. Dahil dito, humingi siya ng tulong sa kanyang dating asawang isang psychic, si Ryuji Takayama. Hiningi niya rito na kunan siya ng litrato, at doon nila natuklasan na malabo rin ang kanyang mukha sa larawan, isang patunay na ang sumpa ay bamalat na rin sa kanya. Sa kabila ng pag-aalinlangan ni Reiko, pinanood ni Ryuji ang sumpang videotape at pumayag siyang tulungan siya. Isang araw ang lumipas, gumawa si Reiko ng kopya ng videotape para kay Ryuji upang masusing pag-aralan ito. Matapos ang ilang oras ng pagsusuri sa footage, natuklasan nila ang isang misteryosong mensahe na binigkas sa dialekto ng Oshima, na nangangahulugang, maglaro sa alat, mga demonyo ay sayo. Upang lubos na maunawaan ang kahulugan ng mensaheng ito, napagdesisyonan nilang magtungo sa Oshima kinabukasan. Samantala, dinala ni Reiko ang kanyang anak sa bahay ng kanyang mga magulang at nanatili roon ng magdamag. Nang gabing yun mismo, tumawag si Ryuji kay Reiko at sinabing ang babaeng nasa video ay si Yamamura Shizuko, na trahedyang tumalon sa isang bulkan 40 taon na ang nakalilipas. Kalaunan,
Nagising si Reiko sa kalagitnaan ng gabi at nagulat nang makita ang isang aparisyon na nakahiga sa tabi niya sa kutsan. Bago ito agad na naglaho, sa parehong sandali, nakarinig siya ng ingay at natuklasan niyang pinapanood ni Yoichi ang tape. Labis siyang natakot at tinanong ang anak kung bakit niya ito ginawa. Sinabi ni Yoichi na si Tomoko ang nagsabi sa kanya na panoorin ito. Kinabukasan, naglayag sina Ryuji at Reiko patungong Oshima. Habang nasa biyahe, inamin ni Ryuji na may kakaiba siyang naramdaman nang bumisita siya sa bahay ni Reiko, na pinaniniwalaan niyang espiritu ni Tomoko. Pagdating nila sa Oshima, sinalubong sila ng isang lalaking nagngangalang Hayatsu at inihatid sila sa kanilang tutuluyang inn. Habang nasa sasakyan, nag-isip si Reiko kung bakit nagpakamatay si Shizuko, at ipinaliwanag ni Ryuji na siya ay pinaniniwalaang nabaliw. Ayon kay Ryuji, sumikat si Shizuko sa isla dahil sa kakayahan niyang hulaan ang pagsabog ng isang bulkan. Matapos itong malaman ng isang propesor na si Dr. Aikuma, dinala niya si Shizuko sa Tokyo upang isailalim sa mga eksperimento upang patunayan ang pagkakaroon ng extrasensory perception, ESP. Kalaunan, bigla na lang nawala si Dr. Aikuma matapos siyang tanggalin ng universidad, at duda si Ryuji kung buhay pa ito. Makalipas ang ilang sandali, dumating sila sa inn, ngunit agad na nakaramdam ng kakaiba si Ryuji pagpasok niya. Binuksan niya ang pinto ng isa sa mga silid at nakita niya ang parehong salamin na lumitaw sa video. Maya-maya, nakita nila si Takashi, ang kapatid ni Shizuko. Agad siyang nilapitan ni Reiko upang magtanong tungkol sa anak ni Shizuko, ngunit itinanggi ng matanda na mayroon siyang anak. Kinagabihan, lumapit sa kanila ang isang tauhan ng hotel at iniabot ang isang larawan ni Shizuko kasama si Dr. Aikuma. Kinabukasan, nilapitan ni Ryuji si Takashi sa tabing dagat at tinanong kung anong klase ng tao si Shizuko. Sinabi nito na kakaiba siya sapagkat palagi siyang nakaupo sa baybayin, nakatitig sa dagat. Nagtanong pa si Ryuji kung kaya bang basahin ni Shizuko ang isip ng mga tao, ngunit hindi ito sinagot ni Takashi at sinubukang umalis. Gayunpaman, inamin ni Ryuji na mayroon din siyang kaparehong kakayahan. Pinilit niyang itanong kung si Takashi ang nagpakalat ng balita tungkol sa abilidad ni Shizuko, ngunit tumanggi itong pag-usapan ito. Sinubukan ng matanda na umalis, ngunit pinigilan siya ni Ryuji. Sa sandaling yon, nagkaroon si Ryuji ng isang pangitain, kung saan natuklasan niyang bago mamatay si Shizuko. Nakilala siya sa publiko dahil sa isang demonstrasyon ng kanyang psychic na kakayahan na inorganisa ni Dr. Aikuma, na naging kalaguyo niya. Napagtanto rin ni Ryuji na sinubukan ni Takashi na pagkakitaan ng kakayahan ni Shizuko. Habang isinasalaysay ito ni Ryuji, dumating si Reiko at nasaksihan din ang pangitain. Sa nasabing demonstrasyon, naniwala ang lahat na wala talagang kakayahan si Shizuko at isa lamang siyang mandaraya. Ngunit bigla na lang namatay ang isa sa mga manonood, na ikinagulat ng lahat. Dahil dito, itinuring siyang isang halimaw. Sa parehong sandali, nakita ni Shizuko ang kanyang anak na si Sadako at tinanong kung siya ang may kagagawa nito. Sa puntong ito, naunawaan ni Ryuji na kayang pumatay ni Sadako gamit lamang ang kanyang isip, at ginawa niya ito dahil hindi niya matanggap ang paninirang puri ng mga tao sa kanyang ina. Matapos ang lahat ng ito, tumawag si Reiko kay Okazaki at hiniling na hanapin sina Dr. Aikuma at Sadako. Makalipas ang ilang sandali, tumawag si Okazaki pabalik at sinabing walang bakas ng dalawa. Naniniwala si Ryuji na hindi galing sa mundong ito ang video at ito ay galit ni Sadako. Sinabi niyang isinumpa sila ni Sadako. Maya-maya, isang lalaki ang lumapit sa kanila at sinabing kinansela na ang lahat ng biyahe ng ferry dahil sa paparating na bagyo. Dahilan upang sila ay ma-stranded sa isla. Labis itong ikinabahala ni Reiko. Iniisip na isang araw na lang ang natitira sa kanyang buhay at maaaring hindi na niya muling makita ang kanyang anak. Ilang sandali ang lumipas. Biglang napagtanto ni Reiko na hindi kailanman nakatanggap ng tawag si Ryuji matapos niyang panoorin ang sumpang video. Hindi tulad ng nangyari sa kanya nung nasa Kubo siya sa Izu Pacific Land Resort. Ibinahagi niya ang detalyeng ito kay Ryuji, na agad namang may naisip. Matapos ang matinding pag-iisip, naisip niyang maaaring doon mismo sa Izu Pacific Land Resort na matay si Sadako. At tanging ang mga taong nanood ng video sa lugar na iyon ang napapatay. Dahil sa agarang pangangailangan na makarating sa Izu Pacific, nakiusap sila kay Takashi na ihatid sila gamit ang kanyang bangka. At sa kabutihang palad, pumayag ito. Pagdating nila, bumili si Ryuji ng ilang kinakailangang gamit mula sa isang lokal na tindahan, at agad silang nagpunta sa resort. Habang nasa daan, tinanong ni Ryuji si Reiko kung anong oras niya pinanood ang video. Dahil ngayon ang itinakdang araw na dapat umepekto ang sumpa, sinabi ni Reiko na bandang alas 6:30 siya nanood. Pagdating sa kanilang destinasyon, natuklasan nila ang isang balon na natatakpan sa ilalim ng kubo. Nang idampi nila ang kanilang mga kamay dito, nagkaroon sila ng isa pang pangitain. Nakita nila kung paano brutal na inatake ni Dr. Aikuma si Sadako. Itinulak siya sa balon, at ikinulong siya roon. Matapos ito, nagawa ni Ryuji at Reiko na alisin ang takip ng balon. Bumaba si Ryuji at nakita ang mga bakas ng sirang mga kuko ni Sadako sa dingding, na nagpapahiwatig ng kanyang desperadong pagtatangkang umakyat palabas. Dahil dito, nagsimula silang maglabas ng tubig sa balon upang matagpuan ang kanyang mga labi. Habang papalapit ang alas 7 ng gabi, labis na natakot si Reiko at hinimete.
Umahan si Ryuji mula sa balon at ginaisang siya. Hinimok niyang bumaba si Reiko upang ipagpatuloy ang pagpapalabas ng tubig. Ngunit tila nawala na ito ng pag-asa. Dahil dito, ipinaalala ni Ryuji sa kanya si Yoichi, na sa huli ay nagbigay sa kanya ng lakas upang ipagpatuloy ang kanilang ginagawa. Sa patuloy na proseso ng pagpapatuyo sa balon, natuklasan ni Reiko ang isang nakagigimbal na bagay, lumitaw ang buhok ni Sadako mula sa tubig. At hindi nagtagal, lumutang ang kanyang bungo. Makalipas ang ilang sandali, napagtanto ni Ryuji na lumipas na ang itinakdang oras nang walang masamang nangyari kay Reiko. Dahil dito, inakala nilang tuluyan ang nabasag ang sumpa. Matapos ang pangyayaring ito, dumating ang mga pulis sa lugar, at inihatid ni Ryuji si Reiko pauwi. Kinabukasan, abala si Ryuji sa kanyang bahay nang mapansin niyang may kakaibang nangyayari. Biglang bumukas ang kanyang telebisyon. Ipinapakita ang balon na lumilitaw sa huling bahagi ng sumpang video. Mula rito, lumabas ang mapaghiganting espiritu ni Sadako. Dahan-daang lumapit kay Ryuji mula sa TV, at tinakat siya hanggang sa tuluyang bawian ng buhay. Samantala, si Reiko, na sinusubukang tawagan si Ryuji sa parehong oras, ay narinig ang kanyang huling sigaw sa telepono. Dali-dali siyang nagtungo sa bahay ni Ryuji, ngunit naialis na ng mga awtoridad ang kanyang bangkay. Kinuha niya ang videotape bago bumalik sa kanyang tirahan. Habang iniisip ang dahilan kung bakit tila naligtas siya mula sa sumpa ngunit hindi si Ryuji, biglang lumitaw ang espiritu ni Ryuji sa likuran niya at itinuro ang kanyang bag. Binuksan niya ito at natagpuan ang isang kopya ng orihinal na videotape. Sa wakas, napagtanto niya ang totoong paraan upang mabasag ang sumpa. Kinakailangang gumawa ng kopya ng tape at ipapanood ito sa iba sa loob ng 7 araw. Kaya't ang sumpa ay patuloy na umiikot sa isang walang katapusang siklo. Sa desperadong pagtatangkang mailigtas si Yoichi, nagmadaling nagmaneho si Reiko patungo sa bahay ng kanyang ama upang ipakita sa kanya ang tape.